Welcome back mga kamata. So papunta na po tayo ngayon doon sa area kung saan ay nandoon yung mga marka na nakita ng ating kamata. Dumating po ako dito sa lugar na ito ay 4 AM kaninang umaga. So kahapon po ay umalis po ako doon ay 1:30 sa lugar ko mga kamata. So nasa abutin din po ng 14 hours yung biyahe papunta dito. Mula po sa bahay ng ating kamata ay nag-arkila na lang kami ng tricycle papunta doon sa site or doon sa area kung saan nandoon yung mga nakita ng ating kamata na mga sign sa bato. Ang sabi po ng ating kamata ay mga 30 to 40 minutes ang takbo ng tricycle ay nandoon na po tayo. So kita-kita po tayo doon mamaya mga kamata. Nandito na po tayo sa area mga kamata. So ang sabi po ni kamata ay nandyan po sa baba na yan yung mga marka na nakita niya. So pababa na po tayo papunta doon para makita po natin. So medyo mataas din po mga kamata itong bundok na ito, kaya medyo mahirap maglakad. So napakadulas ng daan. So dun po sa kabila na yun ay nandun daw po yung man-made na cave sa lugar na yun. So pag may oras pa po tayo mga kamata ay pupuntahan po natin yun para makita nyo doon sa lugar na yun mga kamata. So pupuntahan po natin yung cave na yun na sinasabi ni kamata para makita po ninyo yung area or yung loob nun kung anong meron po doon na makikita tayo. Sa ngayon po, ang unahin po natin mga kamata ay yung mga sign na nakita ni kamata sa ilog or sa sapa. So kung napanood nyo po yung unang video ko, so nandun po yun yung video na yun. So yun po ang ating pupuntahan mga kamata, yung mga sign na yun. Dito na po tayo mga kamata sa ibaba. So lapitan po natin yung sign doon sa gitna ng sa gitna ng sapa. Dito po mga kamata sa video ito, so isi-share ko po sa inyo kung ano yung konting kaalaman ko pagdating sa mga sign or dyan sa mga marka sa bato. So wala po ako mga kamata na dalang locator, so magbabatay lang tayo mga kamata sa makikita nating sign. At hindi ko rin mga kamata kiniklaim yung salitang magaling. So hindi po ako magaling mga kamata. So ang gusto ko po ay kayo na lang ang humusga. Dahil dito po sa mga video ito ay ipapakita ko po sa inyo kung ano yung kakayanan ko, yung kaya kong gawin pagdating sa mga sign. Ito po mga kamata ay ginagawa ko para magbigay ng kaunting kaalaman at idea kung sakaling meron man sa lugar nyo na mga sign na nakaukit sa bato. So dito po sa sign na ito na makikita natin, ilo-locate po natin to at ipapakita ko rin po sa inyo hanggang sa makuha na po natin kung ano man yung nandito. Yan po ang abangan nyo mga kamata sa channel na to. Subscribe lang kayo mga kamata for support na rin. Medyo malapit na tayo mga kamata. Makikita na rin natin kung ano ba talaga ang meron dito. So ayan mga kamata. So ito yung bato nasa gitna ng ilog. So ito mga kamata, meron siyang butas na merong bilog sa gitna. Sa bato pong ito mga kamata, marami po tayong matututunan. Unang-una na po dyan mga kamata ay yung sikreto na isi-share ko po sa inyo. Dahil dito po ay nakadetalye yung tatlong mahalagang bagay. Una po dyan ay yung marka. Pangalawa po ay yung sign. At pangatlo po ay code. So dito po sa batong ito, ang wala po dito ay yung mapa. So tandaan nyo po, so bali apat po yung sekreto. Yang apat na yan mga kamata, ang pinakamahalaga sa lahat. Kung ikaw ay interesado sa mga nakaukit sa bato, so yan po ang kailangan mong malaman mga kamata. Yang apat na yan. Kasi yan po ay pinakamahalaga na dapat ay alam mo, basahin. Dito po sa YouTube mga kamata,
ay marami pong magagaling magdikog. So hindi ko naman po sila mga kamata sinasabing mali sila. So ang sa akin lang po ay iba yung alam ko sa kanila. So yun lang po mga kamata ang masasabi ko po sa inyo. So kayo na lang po mga kamata ang humusga. So dito po sa isinare ko sa inyo ay ipapakita ko po sa inyong lahat yan. Kung alin dyan ang mapa, alin dyan ang code, alin ang sign, alin ang marka. Bago ko po mga kamata elaborate sa inyo yung nakasulat na yan sa bato, ay gusto ko po mga kamata na magkaroon tayo ng isang katuwaan lang po mga kamata. Kung sino po yung mga kasagot nung tatlo na nakasulat dyan sa bato na yan, yung marka, yung sign, at saka yung code. Kung sino po makakasagot dyan ay bibigyan ko po ng pangmerenda mga kamata. Katuwaan lang po ito mga kamata. So bibigyan ko po kayo ng 1K kung sino po ang makakasagot. Yung magiging sagot nyo po mga kamata ay pwede nyo pong i-send dyan sa comment section mga kamata, or i-message nyo po ako mga kamata sa aking Facebook. So may ginawa po akong official na Facebook para dito sa channel na to. So pwede nyo po akong kontakin doon. Ang gagawin nyo lang po mga kamata doon sa mga nakakaalam ay i-elaborate nyo lang po yung marka, yung sign, at saka yung code. So bali tatlo lang po mga kamata, kasi yung mapa ay wala naman dyan sa bato na yan. Yun pong makakasagot ng tama ay bibigyan ko po ng pangmerenda 1,000 po mga kamata. So yun lang po mga kamata. So siguro sa GCash na lang po mga kamata kung sakaling tama yung sagot mo, so bibigyan kita mga kamata ng 1K. So dyan po mga kamata ay obserbahan lang natin kung marami bang nakakaalam ng kagaya ng alam ko. I-clarify ko lang po mga kamata, yun pong bibigyan ko ng 1K ay kung sino po yung unang makakasagot po ng tama. Okay po mga kamata. Ito po yung Facebook account ko mga kamata. So ginawa ko po ito para po dito sa channel na to. So pwede po nyo akong kontakin dyan mga kamata. Mag-message lang po kayo dyan, or yung sagot nyo pwede nyo pong isend dyan. Pero mas maganda na rin po mga kamata ay sa comment section na lang po, para makita rin po ng mga viewers po natin. At para malaman nyo naman po mga kamata na yung sagot nyo po ay tama, abangan nyo po yung part 2 ng video ito. Kasi doon po sa part 2 ng video ito ay babasahin ko po kung ano ang nakasulat dyan sa bato na yan. Iisa-isahin ko po dyan mga kamata kung alin po yung marka, alin po yung sign, alin po yung code. So dadagdag ko na rin po dyan mga kamata yung mapa. Hahanapin po natin yun sa susunod po nating video mga kamata. So dito po mga kamata ay malaki po yung may tutulong nito sa inyo kung mayroong kagaya nito na marka sa lugar nyo. Ma-share ko lang po sa inyo mga kamata. So ito pong marka na ito mga kamata ay ino-operate na po ito nila kamata ng nasa 1 year na po. So sa looban po ng 1 year napagod na po siguro sila. So tumigil na po sila, pati yung mga kasama niya. So malaking pera na rin po yung naubos nila sa budget, panggastos. So wala po silang nakuha. Hindi po nila na-locate kung nasaan po talaga yung inilagay dito sa lugar na ito. So kaya nung makita ni kamata na ako ay kahit paano ay nakakaintindi, bumasa ng mga nakaukit sa bato, nag-message po siya sa akin mga kamata. So ako naman po mga kamata ay natutuwa dahil kahit paano ay nagtiwala din siya sa akin. Ako po mga kamata ay hindi ko po sinasabing alam ko po lahat ng mga nakaukit po sa bato. So ako mga kamata, ang isi-share ko lang po sa inyo ay yung alam ko lang po. So yun lang po mga kamata. Kasi yan pong mga nakaukit na yan sa bato mga kamata ay hindi po pangkaraniwan po yan. So may mga meaning po yan, may mga malalalim po yan na kahulugan. At ang nakakaalam lang po ng eksaktong kahulugan yan mga kamata ay yung pong mismong gumawa niyan. So tayo naman po mga kamata ay biniyayaan lang ng kaunting kaalaman tungkol yan
Kaya kahit paano, ako'y nagpapasalamat din sa Diyos, mga kamata. Dahil kahit paano ay naiintindihan ko yung mga nakasulat yan. Batay doon sa kudigo na nasa akin. So ako mga kamata ay hindi naman maglalakas ng loob na gawin ito kung wala akong sapat na kakayanan. Hanggang dito na lang po muna siguro mga kamata, at kita-kita na lang po tayo sa susunod kong video. So wag nyo na lang po mga kamata kalimutan na mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating video mga kamata.